Nagsimba ka ba ng Holy Week? Chuck, may narinig kang sermon tungkol sa Armageddon o tinatawag na the end of days. Ang huling paghuhukom. Kung di naman, siguro nabasa may tungkol sa global warming. Kinakabahan ka na, no? Dapat ka lang kabahan. Sa totoo lang, mas marami pang pangitain kung papaano lahat tayo, ako, ikaw, tayong lahat, ay sabay-sabay na matetepok. Hindi po ba? Nasa likod ko ang Taal Volcano. Pero maraming di nakakaalam na ang mismong kinatatayuan ko dito sa Tagaytay ay parte o tinatawag nilang kaldera ng isang dating dambuhalang bulkan. Sa kasalukuyan, merong 7 active na supervolcano sa mundo at bawat isa raw dito ay pwedeng pumutok at pwedeng tumepok sa sangkatauhan anumang oras ng walang babala. Tama po ba? Upang ang tao magbaylob na sa mahal na Panginoong Kristong Hari. Dahil mga tao, hindi siya nakikilala. Alam na lahat kayo. Alam ko saan ang patungo nyo. Ano yung mangyayari na itong paghukom to ng Kristong Hari? Ang mayon. Pupunta mo yan. Mayon po. Mayon. Taal po to. Oo, sama yan. Maraming bulkan din. Ito ang Yellowstone National Park sa Wyoming, ang kauna-unahang national park sa Amerika. 1872 pa lang ay naisip na ng mga Kano na i-preserve ang halos 9,000 square kilometers na lugar dahil sa malulupit na tanawin. Pero walang kaalam-alam ang mga turistang ito na sila ay nagkokodakan sa ibabaw ng isang dambuhalang bulkan na pwedeng sumabog anumang oras. And you say, well, it could erupt tomorrow, or it could erupt 50,000 years from now. But the point is, there's not a clock. There's not a little alarm clock that's one day gonna ding, and the thing is going to explode. $2.1 million years ago nangyari ang pinakamatinding pagsabog ng Yellowstone. At kung mangyayari uli ito, matindi ang magiging resulta. Sa simula, singaw at abo muna ang lalabas. Pero kasunod nito, ang sunod-sunod na pagsabog at pagpapakawala ng lava, abo at usok na umaabot ng daan-daang milya ang layo. Ash is going to fall from the sky for days or weeks as though it were a blizzard. But this isn't snow, it's powdered rock, ash. And as that mixes with any kind of rain or moisture, it's going to basically turn into cement, a layer of cement that could be several feet deep in some places. The weight of that is going to do unbelievable amounts of destruction. Houses, buildings, bridges, they're all going to fall apart. Pero, hindi lang Amerika ang maaapektuhan ng pagsabog ng supervolcano. Ang volcanic debris mula sa eruption ay tatagos sa stratosphere, dahan-dahang kakalat sa ibang parte ng mundo at magdudulot ng tinatawag ng mga siyentipiko na volcanic winter.
It's the sulfur gases that go up into the stratosphere and react with water and form little droplets of sulfuric acid. And this sulfuric haze lasts for a couple years, and that's what blocks out the sun and cools the earth. Sa ilalim ng Yellowstone ay may imbakan ng magma na may 5 hanggang 15 milya ang layo. Ang underground chamber ng semi-molten rock ay 45 by 35 miles ang lawak at pinipigilan lamang ng Earth's crust sa pagputok pataas. Pero kapag ang magma ay nakaipon na ng sapat na lakas at naabot na ang breaking point ng nakatakip na layer dito, sasabog na ang dambuhalang bulkan. It's obliterating the sunshine for 2 or 3 growing seasons that causes agriculture to fail and causes the economy to fail and causes people to starve. And when people starve, we know frequently it leads to rebellion and insurrection and warfare and just the whole system. It's the domino effect. Pinangangambahan ang muling pagsabog ng Yellowstone dahil matagal-tagal na rin nang huli itong mag-alboroto. Kaya, para sa mga napapraning, maaring bisitahin ang website ng isang volcano observatory para mamonitor ang mismong mga paggalaw ng bulkan. Para bagang ultrasound, pero ng bulkan. Mula sa 26 seismic station sa loob ng Yellowstone caldera, makikita ang mga tunay na nangyayari sa ilalim nito. Kumbaga, sa isang click lang na iyong mouse, pwede kang maging isang citizen scientist. Stick with that. Sa mga posibleng matinding pagsabog ng bulkan, may mga ilang mungkahi para mapigilan ito. Pero iisa lang ang masasabi ng mga eksperto dyan. Right now, there really is no way to prevent one of these kinds of eruptions. They're too big, the systems are too large, and the means that we might use are too expensive, too complicated, and there's no knowledge that they would actually work. Imagine ang katapusan ng mundo dahil lamang sa isang bulkan. Kung praning ka na, heto ang mas malupit. Hindi lamang iisa ang supervolcano sa ating planeta. Meron tinatayang 7 potential supervolcanoes at bawat isa sa mga ito, kayang wasakin ang mundo mo. Nagbabaga mga bato, umuulan na abo mula sa bulkan. Makukulay ng mga salita, kaya madali mo ma-imagine. Pero papaano kung ang trahedyang dumating ay nariyan na, nasa harap mo na, nasa loob mo na, pero hindi mo pa rin nakikita? Paano kaya ang katapusan ng mundo dahil sa super mikrobyo? Ang super mikrobyo ay dala ng kalikasan yan sa katapusan ng panahon. Na walang lunas ano man, hindi tayo pwede maka-iiwas dyan, kundi lang ang panalangin na malakas na di tayo tabla ng sakit. Ang panalangin ng Santo Rosario sa atin, yan ay magaganap na habang andito nakikita. Dahan-dahan mangyayari ito. Hindi lamang yan, marami pa ang darating. Isang parte lamang ang merkurbyo, ngunit ito sa 4 na elemento nating sa daigdig na ito. Mahigit 1,000 taon na ang nakaraan ng itakda ng mga ancient Mayans ang petsa, ang eksaktong araw ng Apokalipsis. Kung paniniwalaan ng mga Maya, matatapos ang mundo sa December 21, 2012. They believe that on December 21st, 2012, as translated into our Gregorian calendar, the solar system with the sun and all its planets will complete one great 26,000-year circle and will eclipse the center of the Milky Way. It will be the birth of a new era, but birth, like any other birth, that birth will be accompanied by blood and pain. Sa lahat ng mga pwedeng tumapos sa katauhan, ang isa sa pinakamapanganib ay ang hindi natin nakikita. Maari nga kayang blood and pain na binanggit ng mga Mayans ang ihasik ng invisible killers o germs? Sa simula, simple lang ang magiging sintomas ng sakit mo. Tapos, bigla ka na lang nahihirapang huminga. Lalabo ang iyong paningin at lalagnatin ka ng husto.
mabilis magkakahawahan at mula sa iyong tahanan, kakalat ito sa komunidad at sa ibang komunidad. Ito na ang simula ng isang global pandemic. Pandemic influenza, the opportunity for someone to use a bacteria or a virus to intentionally cause illness in a population through bioterrorism. We have to look at those possibilities and do the best that we can to prepare for those. Ang isang global pandemic ay mabilis na mangyayari. Ito ang isang senaryo. Sabihin na nating nagpakawala ng isang matinding airborne virus sa isang international airport. London, Dubai, Sydney, Singapore. Taglay ng mga pasahero. Mabilis nakakalat ang virus sa iba pang mga pasahero na patungo sa iba't ibang airports sa lahat ng sulok ng mundo. Sa loob lang ng 48 hours, nakakalat na sa lahat ng sentro ng transportasyon ang virus. At dahil ilang araw muna bago makita ang mga sintomas ng killer bug, bilyong tao na muna ang maapektuhan nito bago pa ito madiskubre. In many respects, our cities are like gigantic petri dishes for fast-spreading diseases. We've crowded lots of people together into one place. They get packed together even more closely in areas like subways, and movie theaters, and checkout lines. Marami mang naging advances sa modern medicine. Lamang pa rin ng isang hakbang sa siyensya ang mga super virus. Antibiotics have been great, but because we've overused them and misused them, we're seeing more and more generations of microorganisms that suddenly are completely resistant to any kinds of drugs we throw at them. March 2003, ang surgical mask ay biglang naging isang patok na fashion accessory ng mga naglalakbay. Mula sa Hong Kong hanggang sa Heathrow sa London, nagmukhang ospital ang mga airport dahil sa balitang may isang super virus na kumakalat mula sa Asia. Ito ang Severe Acute Respiratory Syndrome o SARS na nagsimula sa Southeast China at sumulpot sa iba't ibang lungsod sa mundo. Matinding lagnat at kahirapan sa paghinga ang mga sintomas ng virus na hindi tinatalban ng antibiotics. Mahigit 8,000 tao ang tinamaan ng SARS, kung saan 10% rito ang namatay. Ang SARS ay nagsimula sa mga hayop, pero ang susunod na killer virus ay maaaring magmula sa isang laboratorio. Isang Bin Laden na scientist ang pwedeng magretoke ng isang existing virus at pwede niya gawin tong isang super virus. If you really want to release some sort of new Black Death upon the world, you want something that's going to make it possible to spread as far as possible before it starts to strike down a lot of victims. Posible ito dahil sa tinatawag na bioengineering, kung saan nire-remodel ang germs at ginagawang mas mahina o mas malupit. Ang isang germ na dating pumapatay ng 30% ng nabibiktima ay maaaring iturbo at gawing 100% deadly. Biotechnology is dual-use discipline. The same technology that goes into making a virus weaker in order to make a vaccine can also be used to enhance the virus, making it more pathogenic or even more transmissible. May ilang organismo na potential terrorism risk, tulad ng smallpox na napuksa noong 1980. Lahat ng mga natitirang sample ng mikrobyo ay mahigpit na ipinag-uutos na ipadala sa dalawang itinalagang laboratorio. Isa sa US at isa sa dating Soviet Union. Pero makalipas ang 3 dekada, pinangangambahan na hindi lahat ng mga living samples ay nailagak sa dalawang eksklusibong pasilidad. Ang mga kinakatakot ng mga scientist, baka may mga naligaw na sample ng virus. Mga sample na pwedeng patindihin ng mga terorista at ihasik ang lagim nito sa mundo. Kung ayon sa mga ancient Mayans ay 2012 ang tinakdang expiration date ng mundo. 2029 naman ang itinakda ng mga astronomers dahil sa taon daw to
ay bibisita ang asteroid na si Apophos. Ang malupit pa, maraming katropa si Apophos. At sabi daw, kung hindi siya yung mismo yung tatama, siguradong re-rest back yung mga katropa nito na asteroid sa mas malalaki pa. Sobrang laki, pwedeng tumama sa lupa at gumawa ng ganito kalaking uka. Ayun, no? Tama. April 13, 2029. Kung tama ang kalkulasyon ng mga astronomers, tapos tayo sa asteroid na Apophos. Apophos is a near-Earth object, an asteroid that was discovered in 2004. It appeared to have a very high probability of impacting the Earth. In fact, it got so high that it was more probable than rolling snake eyes. Imagine mo ang isang asteroid na may lawak na 3 football fields, pero kasing bilis ng bala. Kapag tumama ito sa isang syudad, milyong-milyong tao ang siguradong tepok. Ang good news, maliit si Apophos para lahat tayo ay madedo. Ang bad news, maraming katropa si Apophos. We've got Earth in orbit around the sun, and we have the rest of the planets in orbit around the sun with us. But mingling among them is this sea of asteroids. There are thousands of them whose orbits cross the orbit of the Earth. We will eventually run into those. That's a guarantee. Ang isang asteroid na may lawak na 6 na milya ay gagawa ng crater na may lawak ng 100 milya at lalim na 14 na milya. Isang dambuhalang kolom ng apoy at bato ang lilikhain nito at ang debris mula sa asteroid impact ay kakalat sa himpapawid at magdadala ng matinding init. Pero sabi ng mga eksperto, simula pa lang yan at may mas matindi pang pwedeng mangyari. That's still only the beginning of the damage, because when that hit, it would send up this gigantic plume of fiery ash and rock that would go up into space. Some of it would spread back out and descend back on the globe, covering much of the globe with literally burning fiery ash falling from the skies, setting fire to everything that it touched. It's almost inconceivable that a human race could possibly survive under those circumstances. Kung mangyayari ito, tila flashback lang ito para kay Mother Earth. 65 million years ago, sa Yucatan Peninsula sa Mexico, isang 6-mile asteroid ang tumama. Halos malimas ang lahat ng buhay sa mundong ibabaw. At dito pumanaw ang mga siga noong mga panahong yon. Ang mga dinosaur. Mabuti na lamang at hindi tayo utak dinosaur gaya ng ibang mga producer ng pelikula dyan. At may mga taong nag-iisip kung paano may iwasan ang pagtama ng isang malaking asteroid. May mga scientists at engineers na nagmamonitor ng halos 5,000 near-Earth objects tulad ng mga asteroids. And if you look at the history of government response to major disasters, it's a pretty checkered record. Hurricane Katrina is certainly a great example of that. People knew that the levees were too weak, and yet, in spite of all the yelling and screaming that those few individuals did, no one in government did anything about it. Now, if that's the case with an asteroid, we can lose a whole country. We can lose, many, many more people. Katrina will look like a drop in the bucket compared with an asteroid impact. Pero, ano nga ba ang pwede natin gawin kung nariyan na? O, meron nga ba? In the movies, you just send up Bruce Willis with a bunch of guys and they, bore a hole in one of these things and blow it up. That's in general not a good idea because you just turn this big rock into a bunch of buckshot and now you got a lot of rocks from space to worry about instead of one big one. It's easier to deal with one big one. You could just bolt a rocket motor to the side of one of these things and just slowly push it away. That might work. Ano mang plano ang mabuo ng mga siyentipiko, may nalalabing oras pa para ito ay maperpekto. Dahil hindi ito parang video game lang na pwedeng i-reset ang laro. Dahil dito,
isang palpak mo lang, game over na. Iba-iba pananaw ng mga tao tungkol sa paggunaw ng mundo. Madalas ang relihiyon at siyensya ay medyo hindi nagkakasundo. Di ba po ba? Pero ang lahat ay nagkakasundo na ang tanong ay hindi kung magugunaw ang mundo. Hindi yun eh. Ang tanong dyan, kung kailan at kung papaano. Ako po si Lord de Vera. Ano po masabi ninyo? Diyos Ama. Lupit, no? Mahala. Panahon na upang nakailaman ang kailangan Panginoon Gloria Macapagal. Gloria Macapagal Arroyo po.